Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, ako at ang aking pamilya. Sino-sino ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang ginagawa nila? Mga bata, bawat isa sa atin ay may pamilya. Ang pamilya ang unang nagtuturo sa atin ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa ating sarili at sa ating pamilya. Ano ang kahulugan? Sabihin kung anong kahulugan ng mga larawan para sa'yo. Basahin natin. Mahal ko ang aking pamilya. Mahal ko ang aking pamilya. Ako rin ay mahal nila. Kami ay palaging masaya, lalo na tuwing sama-sama. Mabait sina nanay at tatay, matulungin sina ate at kuya. Munti naming tahanan, punong-puno ng pagmamahalan. Sino-sino ang mga miyembro ng pamilya na nabanggit sa napakinggang tula? Ano-ano ang katangian ng bawat miyembro ng pamilya? Ano ang nararamdaman ng bawat miyembro tuwing sama-sama? Anong uri ng tahanan ang mayroon ang pamilyang nabanggit sa tulang napakinggan? Ang bawat tao ay may batayang impormasyon na tumutulong upang makilala siya. Kilalanin mo. Sabihin kung sino ang nasa larawan. Mga miyembro ng pamilya. Si tatay, si nanay, si kuya, si ate, at si bunso. Aking karanasan. Ibahagi ang iyong mga karanasan kasama ang iyong pamilya. Ano ang ginagawa ng pamilya ninyo tuwing Sabado at Linggo? Sino ang pinakamalapit sa iyo sa pamilya? Paano mo ipinapakita ang pagmamahal mo sa kanila? Ano ang paborito mong gawin kasama sila? Ang bawat isa sa atin ay may pamilya na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Mahalaga na makilala natin ang ating sarili at maipahayag ang ating damdamin tungkol sa ating pamilya. Gawin natin. Iguhit ang inyong pamilya at magsulat ng isang simpleng pangungusap tungkol sa kanila. Ikalawang araw. Paghahanda sa pagpasok sa paaralan. Awitin natin.
malamig sa pisngi, ngumingiti, sabik na umalis. Handa na sa paaralan, baon ko't pagod, dala na rin pangarap. Sabay-sabay tayong lalakad, awit habang kumakaway sa araw. Handa na sa paaralan, isang, dalawang, tatlong hakbang sabay, tawa, kanta, lakad ng magaan. Handa na sa paaralan. Suot medyas, higpit, sintas, salamin, suklay, ayos na ang gupit. Kiss kay nanay, yakap kay tatay, mag-iingat ka, sabay sabing bye. Handa na sa paaralan, baon ko't pagod, dala na rin pangarap. Sabay-sabay tayong lalakad, awit habang kumakaway sa araw. Handa na sa paaralan, isang, dalawang, tatlong hakbang sabay, tawa, kanta, lakad ng magaan. Handa na sa paaralan. Tungkol saan ang awitin? Ano-anong mga gawain ang binanggit sa awitin? Ginagawa mo rin ba ang mga gawaing ito bago pumasok sa paaralan? Bago tayo pumasok sa paaralan, may mga bagay tayong ginagawa upang maging handa. Mahalaga ang tamang paghahanda upang maging maayos ang ating pag-aaral. Basahin natin. Ang maagang paghahanda ni Lito. Si Lito ay isang batang masipag. Tuwing gabi, inaayos na niya ang kanyang bag. Kinaumagahan, maaga siyang gumigising, naliligo at kumakain ng almusal. Isang araw, nakalimutan niyang ihanda ang kanyang bag, kaya siya ay nahuli sa klase. Simula noon, lagi na siyang naghahanda ng maaga. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang ginagawa ni Lito tuwing gabi? Ano ang nangyari nang hindi siya naghanda? Ano ang natutuhan ni Lito? Ikaw, paano ka naghahanda sa paaralan? Ayusin mo. Ayusin ang mga larawan sa tamang hakbang sa paghahanda papuntang paaralan. Gumising ng maaga. Sumunod, maligo. Sumunod, magsuot ng uniforme. Sumunod, kumain ng almusal at pagkatapos, pumasok sa paaralan. Ang paghahanda sa pagpasok sa paaralan ay mahalaga upang maging maayos at masaya ang ating pag-aaral. Dapat nating tandaan ang mga tamang hakbang sa paghahanda. Gawin natin. Gumuhit ng isang hakbang sa paghahanda papuntang paaralan.
Ikatlong araw, nursery rhymes at pag-unawa sa kwento. Awitin natin. Pamilyar ba kayo sa awitin? Tungkol saan ang ating awitin? Anong mga halaman ang binanggit sa awitin? Ang mga nursery rhyme ay may ikling awit na masayang kantahin at madaling tandaan. Minsan, may kasamang galaw at kwento ang mga ito. Ngayon, tayo ay aawit, gagalaw at makikinig sa isang kwento. Panoorin natin. Ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may mag-inang nakatira sa isang kubo. Si Aling Rosa ay masipag at matyaga. Nagtatrabaho siya sa bukid araw-araw. Pinananatili niya rin ang kaayusan ng kanyang bahay. Ang kanyang anak na si Pina ay maganda, ngunit tamad. Ayaw niyang tumulong sa kanyang ina at laging naghahanap ng dahilan upang maiwasan ang gawaing bahay. Isang araw, si Aling Rosa ay nagkasakit. Kailangan niyang magpahinga at humingi ng tulong kay Pina. Tinawag niya si Pina at inutusang magluto ng kanin. Ngunit si Pina, sa halip na tumulong, ay nagreklamo at sinabing hindi niya mahanap ang palayok. Nainis na si Aling Rosa sa katamaran ni Pina. Kaya hiniling nitong magkaroon sana ng libo-libong mata si Pina. Upang makita na nito ang lahat ng hinahanap niya at hindi na siya magreklamo. Lumipas ang ilang araw, hindi makita si Pina. Nag-aalala na si Aling Rosa, kaya hinanap niya si Pina sa lahat ng sulok ng bahay. Ngunit hindi niya makita si Pina. Lubos siyang nalungkot at labis ang kanyang pag-aalala.
Isang araw, habang si Aling Rosa ay nasa hardin, napansin niya ang isang kakaibang halamang tumubo. Mayroon itong prutas na nababalot ng maliliit na mata sa buong paligid. Nang hawakan niya ang prutas, naalala niya ang kanyang sinabi kay Pina. Ang prutas na ito ay tila may libo-libong mata tulad ng sinabi niya sa kanyang anak. Tinawag niyang Pinya ang prutas mula sa pangalan ng kanyang anak na si Pina bilang pag-alala sa kanyang anak at ang aral na dulot ng kanilang karanasan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Anong katangian mayroon si Pina? Anong nangyari kay Pina dahil sa kanyang katamaran? Bakit binigyan si Pina ng maraming mata? Panoorin natin. Si Langgam at si Tipaklong. Isang araw ng tag-araw, sa isang luntiang parang, masayang umaawit si Tipaklong. Tumutugtog siya ng kanyang maliit na gitara at nagpapahinga sa ilalim ng anino ng isang malapad na dahon. Mainit ang araw, maganda ang panahon, at tila walang anumang problema sa paligid. Habang si Tipaklong ay nagpapakasarap sa kanyang araw, nadaanan niya si Langgam na pawis at abalang-abala sa pagdadala ng mga butil ng bigas patungo sa kanyang lungga. Aba Langgam, sigaw ni Tipaklong. Bakit ka ba ganyang kasipag? Halika, magpahinga ka muna at makinig sa musika ko. Sayang ang ganda ng panahon. Ngunit, sagot ni Langgam, "Pasensya na, Tipaklong. Hindi ako pwedeng magpahinga ngayon. Kailangang mag-impok ako ng pagkain habang maliwanag pa ang araw at hindi pa umuulan. Kapag dumating ang tag-ulan, mahirap nang maghanap ng makakain." Napailing si Tipaklong. Napakaseryoso mo naman. Tag-araw pa. Matagal pa ang tag-ulan. Lumipas ang maraming araw. Araw-araw ay naglilibang lamang si Tipaklong. Kumakanta, sumasayaw, natutulog at nagsasayang ng oras. Samantala, si Langgam ay araw-araw ding nag-iipon ng pagkain at naghahanda ng kanyang bahay para sa darating na panahon ng ulan. Pagkaraan ng ilang linggo, dumilim ang kalangitan. Bumagsak ang malalakas na ulan. Lumamig ang hangin at natuyo ang mga dahon at damo. Ang dating masiglang parang ay nabalutan ng tubig at putik. Si Tipaklong ay namamaluktot sa ilalim ng isang bato, giniginaw, gutom at basang-basa. Wala akong pagkain. Wala akong tirahan. Anong aking gagawin? Umiiyak na sabit ni Tipaklong. Naalala niya si Langgam. Agad siyang nagtungo sa lungga nito, kumakatok habang nanginginig sa lamig. Langgam, kaibigan, maaari ba akong makahingi ng konting pagkain? Wala na akong makain.
at hindi ko na alam ang aking gagawin. Lumabas si Langgam at tiningnan si Tipaklong na kaawa-awa ang kalagayan. Pinapasok niya ito sa kanyang mainit at tuyong lungga at pinakain ng ilang butil ng bigas. Salamat, Langgam. Mahina, ngunit taos-pusong sabi ni Tipaklong. Napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Sa susunod, hindi ko nasasayangin ang aking oras. Magtatrabaho na rin ako, gaya mo. Ngumiti si Langgam at tumango. Tandaan mo, Tipaklong, may panahon para sa kasiyahan. Pero huwag nating kalimutan ang panahon para sa paghahanda. Ang aral ng ating kwento, ang kasipagan at pag-iisip sa hinaharap ay mahalaga upang tayo'y makatawid sa panahon ng pangangailangan. Huwag sayangin ang mga araw sa kapabayaan dahil darating ang oras na kakailanganin mo ang bunga ng iyong pinaghirapan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Anong katangian mayroon si Langgam at Tipaklong? Kaninong katangian ang iyong tutularan? Bakit? Ang mga kwento ay nagbibigay saya at aral. Maaari nating ipahayag kung bakit natin nagugustuhan ang isang kwento. Gawin natin, iguhit ang iyong nagustuhang kwento. Ika-4 na araw, aking wika at ating kultura. Iba't ibang salita. Sabihin kung paano ninyo sinasabi ang mga sumusunod na salita sa inyong tahanan. Magandang umaga. Nanay. Kain na. Mahal kita. Magdikpit ng plato. Mga bata, iba-iba ang wikang ginagamit natin sa bahay at sa paaralan. Ang ating wika ay nagpapakita ng ating kultura at kung paano tayo namumuhay. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang ating mga wika at kung bakit ito mahalaga. Ano ang wika? Ang wika ay ginagamit natin sa pakikipag-usap. May iba't ibang wika, katulad ng Filipino, Cebuano, Ilocano, at iba pa. Unang wika o mother tongue. Wikang unang natututuhan sa bahay. Ginagamit sa pakikipag-usap sa pamilya. Iba pang wika. Wikang natutuhan sa paaralan o komunidad. Halimbawa nito ay Filipino at English. Basahin natin. Ang iba't ibang wika ni Maya.
Si Maya ay isang batang masayahin. Sa kanilang bahay, gumagamit sila ng wikang Cebuano. Kapag nasa paaralan, Filipino ang kanyang ginagamit. Isang araw, nagbahagi si Maya ng mga salitang alam niya sa Cebuano. Natuwa ang kanyang mga kaklase at natuto sila ng bagong salita. Nalaman nila na ang bawat wika ay mahalaga at nagpapakita ng kanilang kultura. Sino ang pangunahing tauhan? Anong wika ang gamit ni Maya sa bahay? Anong wika ang gamit niya sa paaralan? Ano ang ginawa ni Maya sa klase? Ano ang natutuhan ng mga kaklase niya? Ang wika ay mahalaga dahil ito ang ginagamit natin sa pagkikipag-usap. Ipinapakita nito ang ating kultura at pagkakakilanlan. Dapat nating ipagmalaki ang ating unang wika. Gawin natin, isulat kung ito ay unang wika o ibang wika. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang language. Paalam!